Hi guys! Welcome back sa ating Analytic Geometry series. I am Engineer Prince Ian F. Cruz, ang inyong lecturer for today's video. So, last video, diniscuss natin yung nagkaroon tayo ng introduction sa Analytic Geometry series and nagkaroon din tayo ng discussion about sa basic concept ng Cartesian plane. Kung ano yung parts ng Cartesian plane, paano tayo mag-plot ng point sa Cartesian plane. Saka nagkaroon din tayo ng dalawang past board exam questions. So, for today's video, ang gagawin naman natin is paano kung magkakaroon tayo ng dalawang points. So, ano ba yung hinahanap doon? Usually, the distance between the 2 points. So, paano kapag meron na tayong dalawang points? Halimbawa, mag-plot tayo ng dalawang points. Sabihin natin, ito si x1, y1. Ito yung kanyang coordinate. Then, ito naman yung ating x2, y2. Yan. So, meron tayong dalawang points. Ngayon, gusto nating malaman yung distance ng dalawa or yung distance. Yan. So, mag-start muna tayo sa point number 1. Ito yung kanyang coordinate, x1, y1. Ibig sabihin, ito si y1, ito si x1. So, doon naman tayo sa point number 2, yung violet. So, eto si x2, eto naman si y2. Ngayon, gusto natin mag-focus dito lang sa part na ito. So, di ba, alam na natin na yung x-axis and y-axis ay perpendicular sila sa isa't isa. So, ibig sabihin, yung distance from the x-axis at yung distance from the y-axis ay perpendicular to each other. So, kung mapapansin nyo, nakabuo tayo ng tinatawag na right triangle. Ito siya. Ito yung right triangle. Ito yung x2 minus x1. Kasi ito si x2 guys. Tapos ito si x1. Yan, para mas makita natin. Yan siya. So, yung matitira, x2 minus x1. So, dito naman tayo sa side na pa-vertical. Kung eto si y2, tapos eto si y1, ibig sabihin, yung matitira dito, which is also the side ng right triangle, ay y2 minus y1. Tapos eto yung distance. Yan. Kung marirecall natin, for right triangles, kailangan meron tayong 90 degree angle sa loob. Yung na-form nating triangle dito, may 90 degrees. So, right triangle din siya. So, balikan natin yung ating plane geometry. Meron tayong tinatawag na right triangle. For right triangles, the length of the hypotenuse or the longest side of the right triangle, ito yung kanyang formula. The sum of the squares, tapos i-square root mo pa. So, i-square natin yung dalawang sides, i-add, then i-square root. Then, yun na yung length ng hypotenuse. Kung ito yung na-form natin na right triangle, ibig sabihin, madederive natin from Pythagorean theorem yung formula ng distance. Kasi, ito yung dalawa nating sides, diba? x2 minus x1 at saka yung y2 minus y1. So, palit natin siya doon sa A and B ng original right triangle. Tapos yung C or yung hypotenuse, siya na yung distance. Kasi siya yung nagsisilbing longest side dun sa nagbuo nating right triangle. Ayan. So, ito na ngayon yung formula ng distance between 2 points. So, ayan. So, tapos na tayo sa formula. Ito na yung formula niya. So, ngayon, mag-solve naman tayo ng mga past board exam questions. Yan. Question number 1. If the point 3, y is equidistant from 5, negative 2 and negative 1, 4, find the value of y. Pag sinabi nating equidistant, ibig sabihin nun, equal distance. Ayan. So, plot natin siya. So, 5, negative 2 at negative 1, 4. Ayan siya. Ngayon, merong binigay sa problem na 3, y. Kaya siya 3, y kasi hindi pa natin alam yung value ni y. Pero may binigay na condition. Sabi, yung point na 3, y ay equidistant. Ibig sabihin,
equal yung distance niya sa dalawang point na binigay. So, pag hinanap natin yung distansya nito, sabihin natin na this is D1 and this is D2, which represents the distance between 2 points. In this case, yung D1, yung distance between 3, y saka 5, -2. Tapos yung D2, yung distance between 3, y and -1, 4. So, dahil yung point 3, y ay equidistant sa dalawang points, ibig sabihin, yung D1 ay equal kay D2. Kasi equal distance or equidistant. So, ayan yung binigay na condition. Gamit yung relationship na yan, na D1 is equal to D2, makocompute natin si Y. So, paano yon? So, hanapin muna natin yung T1. Dahil si D1 ay distance between 2 points, gagamitin natin yung distance formula kanina. So, pag ginamit natin yung distance formula pala guys, okay lang nga kahit magkabaliktad sila. Kung sino yung maging point number 1 mo, at kung sino man yung maging point number 2 mo, it doesn't matter. Yan, so, try nyong ibalik rin, no, kung ano yung gagawin kong point number 1 sa point number 1 nyo para makita nyo na pareho yung magiging sagot natin. Yan. So, hanapin na natin yung T1. So, magiging 5 minus 3. So, yung point 1 ko dito, si green. Tapos, yung point 2 ko, si red. So, doon naman tayo kay D2. The distance between the point na kulay blue and yung point na kulay green. So, ayan. So, yung point number 1 ko dito, si blue. Tapos, yung point number 2 ko, si green. Ayan. So, dahil dalawang minus to, magiging positive na to. Ayan. So, equal daw si D1 nandito, di ba? Yun yung sabi kanina. So, i-equate natin ngayon yung dalawang distance na ito. Ayusin ko lang ng konti. Yan. Yan. So, gaya ng nabanggit ko sa introduction, medyo marami tayong algebra dito. Kaya mas maganda sana, bago tayo mag-start ng analytic geometry, ox-ox na kayo sa algebra. Okay, so, dahil ito na yung ating... actually, pwede na natin itong i-shift solve pala. Yan, gamitin natin yung calcu. Palitan natin yung y ng x or kahit anong variable. Yan, input ang sa calcu, shift solve, ayan. So, ito yung sagot, yung lumabas na value. So, yung y natin ay 2. Pero kung ayaw nyo mag-shift solve, sige, imana-mana natin siya, mag-algebra tayo. So, yung gagawin natin is square nyo muna both sides para matanggal yung square root. Pag natanggal na yung square root, wala na to. So, 5 minus 3 squared, magiging 2 squared or 4. Then, negative 2 minus y squared. Tapos sa kabila naman, magiging 16. Kasi 4 squared plus y minus 4 squared. Ayan. Tapos, medyo matatagalan tayo dito. Kasi i-expand natin yung binomial. Tapos, gagamit pa tayo ng quadratic equation. Ayan. So, ito siya. So, expand natin yung negative 2 minus y. So, square the first term, 4. Tapos, i-multiply mo yung dalawang term times 2. So, positive 4y. Plus y squared is equal to 16 plus y squared minus 8y plus 16. So, pagsamahin natin lahat ngayon sa left-hand side ng equation. So, lahat ng nandito, i-transpose natin sa kabila. So, itong 16 plus y squared minus 8y plus 16, yun yung ililipat natin sa kabila or i-transpose. So, magbabago yung signs. Minus y squared plus... Ayan. So, pagsama-samahin na natin ngayon yung mga similar terms.
So, dito na tayo mag-start sa pinakamataas na degree, which is the y squared. So, lahat ng y squared pagsamahin natin. So, y squared minus y squared is equal to 0. Lahat naman ng mga first degree, lahat ng may y, 4y positive plus 8y. So, bali, 12y. Yan. Tapos, lahat naman ng constant, 4 plus 4, minus 16, negative 24. Ayan. So, transpose natin ngayon yung 24 sa kabila, magiging positive siya. Then, divide both sides by 12. So, y is equal to, yan, 24 over 12 or 2. Ayan. Yan. So, ayun lang guys for today's video. So, sana may natutunan kayo. Huwag pong makakalimutang mag-like and subscribe. And kung meron man kayong gustong topic na gusto nyong i-discuss ko, huwag pong mahiyang mag-comment sa comment section. So, ayun lang po. Sana may natutunan kayo. See you on the next video.